balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo nagpulong sa Malacanang. Isyu ng kooperasyon sa kalakalan at ekonomiya, sentro ng naging pag-uusap ng dalawang lider ng bansa. Davao City Congressman Paulo Duterte tutol sa sinasabing People's Initiative para sa mga panukalang charter change. Nationalist People's Coalition nilinaw na walang kinalaman sa pagsusulong ng People's Initiative para sa Chacha. Kabuuan ng traslasyon naging payapa ayon sa Philippine National Police. Prosesyon tumagal lamang ng 14 na oras. Issue ng Public Utility Vehicle Modernization Program sumalang sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Investigasyon ng Senado sa nangyaring malawakang brownout sa Panay Island sisimula na mamayang hapon. At 29 na metrikong tonelada ng repolyo ibinenta ng Department of Agriculture sa Cordillera bilang tulong sa mga magsasaka. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 10, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating na kanina sa Palasyo ng Malacanang si Indonesian President Joko Widodo kung saang personal siyang sinalubong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matapos nito ay nagpulong ang dalawang lider ukol sa lalong pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Mula sa Malacanang, alamin natin na detalye kay Nel Maribuhok, live. Mel, ano ang mga partikular na pinag-usapan ng dalawang lider at may mga kasunduan ba na inaasahang malalagdaan? Yes, Ella, may kaugnayan sa kalakalan, ekonomiya, defense and security ang naging sentro ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Indonesian President Joko Widodo sa Malacanang. Mag-aalas 10 ng umaga, dumating sa Palasyo ng Malacanang ang Indonesian President at personal na sinalubong ni Pangulong Marcos. Binigyan rin siya ng arrival honor sa Malacanang grounds. Matapos nito ay ipinakilala ni Pangulong Marcos ang mga miyembro ng gabinete. Naganap rin ng bilateral meeting sa pagitan ni PBBM at President Widodo sa Malacanang. Binigyan din ng dalawang lider ang halaga ng pagpapalakas ng kooperasyon sa iba't ibang larangan ng dalawang bansa. Indonesia continues to be one of our closest friends and regional partners. Our many commonalities in geography, history, and culture have fostered deeper and more comprehensive engagement at various levels, spanning defense and security, maritime operations, trade and investment, tourism, people-to-people exchanges, amongst many others, and I might add, a strengthening government-to-government relationship. First, politics and security. I welcome the strengthening of cooperation on border security, including through joint patrols, but there are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Ang Pilipinas at Indonesia ay founding members ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. At noong nakaraang taon, bumisita na rin si PBBM sa Jakarta. At mamaya, Ella, ay magbibigay pa tayo ng iba pang detalye kaugnay doon sa mga nalagdaang kasunduan ng dalawang bansa. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Nel, kasama ba sa napag-usapan sa pagpupulong yung request na mabigyan ng clemency si Mary Jane Veloso?
Batay dun sa initial na impormasyon na ibinigay sa atin ng Malacanang ay kabilang yan sa posibleng mapag-usapan dun sa pulong yung kaso ni Mary Jane Veloso. Pero mamaya inaasahan natin na magbibigay ng detalye ang Malacanang ukol dyan sa issue na yan. Alright, maraming salamat, Nel Maribuhok. May resulta na ang kampanya ng Marcos administration laban sa iligal na droga. Ayon mismo sa Pangulo, mayroon ng mga pulis na nakasuhan dahil dito. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Mayroon ng mga pulis na nasampulan ng kampanya laban sa iligal na droga sa ilalim ng Marcos administration. 177 police officers ng National Capital Region ang nahaharap ngayon sa mga kasong may kinalaman sa drug operations sa bansa. 177 police officers have been charged with drug-related offenses, including the planting of evidence, unlawful arrest, and excessive violence dito pa lang sa NCR. Sa datos pa ni PBBM, 151,818 na kaso ay nasa korte na at 121,582 ang nakakulong na. Ayon sa Pangulo, nais ng kanyang administrasyon na maging mapayapa ang mga komunidad at maiiwas ang mga kabataan sa iligal na droga. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero, kung hindi ay talagang magiging improvement. Pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan. Wala pang reaksyon ng Philippine National Police sa bagay na ito. Samantala, tututukan naman ni Pangulong Marcos ang nationwide cleanup program na kalinisan sa bagong Pilipinas na nasimulan na noong Enero 6. Binigyan diin ng Pangulo ang halaga ng bayanihan pagdating lalo na sa paglilinis ng mga kalsada, kanal, pamilihan at mga eskwelahan. Ayon kay Pangulong Marcos, imomonitor niya mismo ang takbo ng programa. Kikilalanin natin at pararangalan natin ang mga outstanding na performance. Higit sa lahat, ang kaayusan at kalinisan sa bawat barangay ay tutukan ng inyong Pangulo. Una nang inanunsyo ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na mula nang magsimula ang programa, nakakolekta na ito ng 5.1 million kilograms ng basura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dismayado ang ilang mambabata sa naiulat na alok na bayad sa ilang distrito kapalit ng pirma para sa petisyon sa charter change o CHA-CHA. Ayon sa isang senador, maaaring managot sa batas ang sinumang nasa likod ng tangkang panunuhol. Narito ang balita ni Harleen Delgado. 20,000 pirma hanggang weekend. Iyan umano ang direktiba sa ilang syudad kapalit ng 20 milyong pisong ayuda mula sa gobyerno. Ayon kay Senator Amy Marcos, batay sa kanyang impormasyon, sinasabing inalok ang ilang distrito sa iba't ibang rehiyon ng pondo para sa ilang programa ng gobyerno kapag nakakuha ng sapat na pirma para sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Kabilang narito ang 5 milyong pisong ayuda sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development, 10 milyong piso para sa medical assistance para sa indigent patients sa ilalim ng Department of Health at 5 milyong piso para sa tupad program ng Department of Labor and Employment. Pinag-utusan ang napakaraming bagong halal na mga barangay kapitan na mag-produce ng mga lagda na 20,000 by weekend para sila mabigyan nitong sinasabing DSWD, DOH at DOLE na mga goodies. Nang matanong kung sino ang posibleng nasa likod nito, sagot ng presidential sister, Hindi ko alam. I clearly somebody na may talagang hawak dyan sa budget, ano? So we know that the power of the purse rests with Congress. So baka yung may access talaga at some semblance of suasion and control over the funds. Nakasaad sa konstitusyon na maaari magpanukala ang taong bayan ng amyenda sa saligang batas sa pamamagitan ng isang petisyon nang hindi bababa sa 12% ng registered voters sa bansa at dapat kada distrito hindi bababa sa 3% ng registered voters nito ang lalagda at sa nilalaman ng umano'y petisyon magkasamang boboto ang Senado at Kamara para sa CHA-CHA.
Kinundena ng ilang senador ang umano'y panunuhol para sa pagtulak ng Chacha. Anila ang totoong People's Initiative ay malayang nanggagaling sa taong bayan at hindi sa pilitan gamit ang pera. Kaya panawagan ng ilang mambabatas, mas imbestigahan ang issue at panagutin ang nasa likod nito. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, kung mapatutunayang pera ng gobyerno ang ginamit para rito, maaring kasuhan ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang nasa likod ng panunuhol. At ano pa man ang pinagmula ng salapi, giit ng senador, hindi ito tunay na People's Initiative dahil pera at hindi taong bayan ang nagtulak sa petisyon at hindi ito kinikilala ng konstitusyon. Horlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tutol si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa sinasabing People's Initiative para isulong ang panukalang charter change. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Congressman Pulong na ang nasabing People's Initiative ay hindi boses ng taong bayan, kundi boses ng ilan na nais manatili sa kapangyarihan. Nanawagan ang kongresista sa mga kapwa niya Davaoenyo na huwag ipagbili ang kanilang pirma sa halagang 100 o 10,000 piso. Sa kanyang post, sinabi rin ng mambabatas na mayroong nasa 2 billion pesos ang inalis ng House leadership sa pondo ng mga Davaoenyo at tanging nasa 500 million pesos lamang ang budget na natira para sa kanilang distrito ngayong taon. Siniguro ni Congressman Pulong na hindi niya hahayaang magsakripisyo ang kanyang mga constituent sa maruming politika sa House of Representatives. Sa ngayon, wala pang tugon ang liderato ng Kamara hinggil dito. Naglabas ng ilang larawan si Bayan Muna Party List Chairman Nery Colmenares hinggil sa umunoy nangyaring pangangalap ng pirma sa ilang mga residente sa Metro Manila para sa isinusulong na charter change. Ayon kay Colmenares, na-monitor nila ang insidente noong kasagsagan ng holiday season kung saan itinaon ang pagpapapirma sa mga residente kasabay ng distribusyon ng ayuda at mga regalo gaya ng 5 kilong bigas. Sinasabing naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa Barangay Piniahan sa District 4 ng Quezon City, gayon din sa Barangay Kalusugan. May ilan ding umano ang nangyari sa Caloocan, Valenzuela City, maging sa Herona, Tarlac. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing hakbang at iginiit na hindi ito People's Initiative, kundi panlilinlang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Naging mainit ang usapin sa umano'y pamimili ng boto para sa isinusulong na People's Initiative na layong amyendahan ang saligang batas ng bansa. Ayon naman sa Commission on Elections o COMELEC, handa silang sagutin ang mga tanong hinggil dito kapag nakarating sa kanila. Narito ang report ni Dante Amento. Wala pang formal na komunikasyon o impormasyon na natanggap ang Commission on Elections o COMELEC sa issue ng pag-aalok ng bayad sa People's Initiative na layong amyendahan ang 1987 Philippine Constitution. Ayon kay COMELEC spokesman Attorney Janrex Laudianco, wala pa silang jurisdiksyon hinggil dito. Hindi pa kasi panahon ng halalan at wala pang anumang naihain sa kanila. In the first place po, as far as COMELEC is concerned, we have received no information regarding that. Wala pong information ng COMELEC. Dagdag pa ng COMELEC kung sakali mang may makarating na sa kanilang formal na komunikasyon o impormasyon, nakahanda sila na magbigay ng komentaryo. Yung communications naman po from the public, regardless kung People's Initiative or any topic po, nire-receive naman po ng COMELEC yan, even coming from the 888 or directly sa amin. At nakapag-i-issue naman po ng COMELEC ng replies dito sa mga queries na ito. Kabilang ang People's Initiative sa mga paraan upang maamyendahan ang saligang batas. Kailangan lamang makakuha ng 12% ng kabuuang botante sa buong bansa at 3% naman ng registered voters sa bawat legislative district. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng isang political party na hindi nito isinusulong ang kontrobersyal na People's Initiative para sa charter change o Chacha. Ayon kay dating Senate President Tito Soto, Chairman ng Nationalist People's Coalition o NPC, hindi sila ang nasa likod ng pagsusulong sa umunoy People's Initiative.
Nakipagpulong din anya siya sa mga lider ng partido at nanindigang walang ine-endorso ang NPC kaugnay ng usapin ng Tsa-Tsa. Dagdag pa ni Soto, ang sinumang miyembro na sumusuporta sa People's Initiative ay personal na posisyon lamang at hindi ng partido. Roundup Balita. Target ng Toll Regulatory Board na maipatupad na sa darating na Hunyo o Hulyo ngayong taon ang full cashless transactions sa lahat ng expressways sa Luzon. Ayon sa TRB, nakapagsagawa na sila ng dry run para sa gagawing interoperability ng Radio Frequency Identification o RFID na ginagamit ng Metro Pacific Tollways Corporation at San Miguel Corporation na napasimulan pa noong Setyembre ng nakaraang taon. Kasama sa plano na gawing iisa na lamang ang gagamiting RFID sa lahat ng expressway. Sa oras na maisakatuparan ang full cashless transactions, plano rin ng TRB na gawing barrierless na ang lahat ng toll plazas upang masiguro ang mas mabilis na daloy ng mga sasakyan, lalo na kapag long weekend at holiday. Posibleng maramdaman sa buwan ng Marso hanggang Mayo ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, maaaring pumalo sa 40 degrees Celsius ang mararamdamang init sa ilang bahagi ng bansa ngayong 2024. Paliwanag ng Pag-asa, maitatala ang pinakamainit na temperatura dahil sa pag-iral ng El Nino. Maaari itong maranasan sa ilang mga lugar, partikular na sa Cagayan Valley Region. Sinabi rin ng Pag-asa na mas kakaunti ang inaasahang papasok na bagyo sa bansa ngayong taon, bunsod ng El Nino phenomenon. Sumuko na sa Balayan, Batangas Municipal Police Station ang umano'y driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Si Jeffrey Ariola Magpantay ay nagtungo sa police station kahapon ng umaga kasama ang live-in partner. Sinasabit niya yung kanyang sarili, ma'am, para sa investigation. Wala po kami talagang legal holdings po para po siya po ma-arresto po talaga. Si Magpantay ang sinasabing driver ni Police Major Alan De Castro na siyang itinuturong suspect sa pagkawala ni Camilon. Si Magpantay ay isa sa ilalim sa preventive custody ng mga pulis. Napigilan ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang tangkang pagpupuslit ng ilegal na droga na shabu sa Port of Clark nitong January 3, araw ng Miyerkules. Ang nasabing droga ay itinago sa shaft drive model. Nabisto ang droga matapos maghinala ang inspection personnel ng BOC nang idaan ito sa X-ray machine. Kaagad itong ipinaamoy sa K9 dog at nagsagawa ng physical examination. Doon na tumambad ang 3 pakete ng iligal na droga na tinatayang nagkakahalaga ng 7.507 million pesos. Galing ito ng Parañaque at dadalhin sana sa New Zealand. Nag-issue na ng warrant of seizure and detention ang BOC laban sa shipment. Umabot sa higit 600 mga pasyente ang narespondehan sa traslasyon ng Manila LGU at ng Philippine Red Cross dahil sa tindi ng pagsisiksikan ng mga sumama sa prosesyon kahapon. May ilang pasyente rin ang inabutang walang malay sa kalsada. Narito ang report ni JP Nunez. Mahigit 600 pasyente ang dinala sa Field Hospital ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Philippine Red Cross mula sa mga sumama sa traslasyon kahapon.
Sa dami ng mga taong sumama sa prosesyon, hindi maiwasan na mayroong mga nakaranas na masugatan, atakihin ng high blood pressure, mahilo, mag-hyperventilate at mahimatay. Karamihan sa mga ito ay nasugatan sa paa dahil pawang mga nakayapak na naglakad habang sumusunod sa prosesyon. Pero mayroon ding mga dinala sa field hospital na inabutan ng mga emergency responder na walang malay at nag-aagaw buhay na. So yung nangyari sa kanya is chest pain, upon assessment, yung vital signs medyo hindi stable. So bumabagsak din yung saturation. So naggawa namin is first aids na we stabilize the patient. Then since hindi namin ma-address doon yung other problems, since limited yung equipment namin doon sa field, dito na namin pinadala sa field hospital para mas ma-manage. Upon arriving, negative pulse, negative breathing. Sa sobrang init ng crowd, sa dami ng tao, talagang ang may inhale mo lang, puro carbon dioxide. So wala kang oxygen na may inhale. Ayon sa Manila DRRMO, sa kabila ng malaking bilang ng mga taong nagkaroon ng medical concern sa traslasyon, hindi naman napuno ang field hospital sa kartilya ng Katipunan dahil mayroon pang mga rescue volunteer ang katuwang nila na nakadeploy sa mismong ruta ng traslasyon. Ngayon po ay nagtitreat na po tayo ng mga pasyente on-site. Yung pong mga EMT po natin at yung EMS, EMR po natin nakasakay po sa mga ambulansya ng mga volunteer, ay siya na pong nagtitreat sa mga minor injuries. Kaya po hindi na ganun ka-loaded ang dinala po dito sa atin sa field hospital. Nakatulong din anila ang makulimlim na panahon para mabawasan ang init ng araw kaya mas mababa din ang bilang ng mga nahihilo at nahihimatay. Kung hindi po naging ganito kalulam ang panahon natin, marami po tayong magiging pasyente na nahihilo, nag-hypertension. Dinala naman sa Philippine General Hospital ang iba pang mga pasyente na may malalang medical condition katulad ng suspected appendicitis. Sa Philippine Orthopedic Center naman, dinala ang mga pasyenteng may suspected dislocation ng buto para sa iba pang medical treatment. Samantala ang UNTV Rescue Volunteers naman, mayroon ding nilapatan ng pao ng lunas na hindi bababa sa 20 individual. Karamihan sa mga ito ay may sugat sa paa dahil nakayapak nung sumama sa prosesyon. Yung iba nakaapak ng stick at iba pang nakasusugat na bagay. Nasa higit 100 naman ang mga nakapagpa-blood pressure check na karamihan ay mga matatanda o hypertensive. Of course, ina-assess natin holistically. Hindi lang basta siyempre, porque ang iniinda lang niya ay maliit na sugat, baka mamaya meron pa siyang ibang injuries. Kaya hindi na isang natin sa News and Rescue, ina-assess talaga natin thoroughly yung patient natin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pangkalahatang naging payapa ang traslasyon ngayong taon. Ayon sa PNP, mas mabilis din ang naging prosesyon kumpara noong huling pagdaraos nito bago ang pandemic. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, kumusta ang naging monitoring sa kabuuan ng PNP sa idinaos na traslasyon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Walang naitalang untoward incident ang pambansang pulisya sa pagdaraos nga ng traslasyon kahapon. Ito'y maliban sa ilang mga nasugatan sa mga paa, dulot naman na mahabang paglalakad at siksikan. Kaya naman ayon, Ella, sa PNP, mapayapa sa pangkalahatan ang pagdaraos ng traslasyon kahapon. Base sa datos ng National Capital Region Police Office o NCRPO, nasa mahigit sa 7 milyon ang mga lumahok sa traslasyon mula sa Quirino Grandstand hanggang sa simbahan ng Quiapo. Inabot naman na 14 na oras ang prosesyon mula 4:46 ng madaling araw hanggang 7:44 kagabi. Mas maagaan nila ito ng 2 oras kumpara sa pinakahuling traslasyon noong 2020 bago ang pandemic na tumagal ng 16 na oras. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan.
Kasalukuyang nagsasagawa ngayong araw ng motu proprio investigation ang mababang kapulungan ng Kongreso hinggil sa status ng implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Inaasahan na mapag-uusapan sa Kamara ang umano'y korupsyon sa pag-aangkat ng mga modernong jeepney. Mula sa House of Representatives, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, ano yung mga napag-usapan sa investigasyon ng Kamara ukol dito sa PUV modernization? Aga, kabilang doon sa naging concern dito sa Kamara kanina ay ukol dito sa implementasyon nga ng Public Utility Vehicle Modernization Program ay yung mataas na halaga ng mga modern jeepney na ipapalit sa mga tradisyonal na jeep. Ayon kay One Rider Party List Representative Bonifacio Busita, masyadong mahal ang mga modern jeep na ipapalit samantalang mayroon namang mas murang locally manufactured na mga jeepney. Ayon naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, welcome naman sa kanila ang pagbebenta ng mga locally manufactured jeep na wala pang 1 milyong piso ang halaga. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro kung nakatulong na ba sa pagbawas ng air pollution ang modernization, gayong ito ang layunin ng programa. Ayon sa LTFRB, by phase ang proseso ng PUVMP at sa ngayon ay nasa consolidation process pa lamang at ang DENR din ang maglalabas ng pag-aaral kung talagang nakabawa sa air pollution ang modernization program. Nilinaw ni Congresswoman Castro kung anong mangyayari sa mga jeepney driver na hindi nakasama sa consolidation ang prangkisa pagkatapos ng January 31. Nagpasapasahan sa ang mga resource person ng DOTR at tila hindi anya direktang natugunan ang kanyang tanong. Ayon sa House Committee on Transportation, maituturing na headless chicken o walang nangunguna ang modernization program dahil wala umanong nagpapasunod sa programa. 2017 pa ang programa ay hanggang ngayon nasa proseso pa rin nila ng consolidation. Naniniwala naman si Congresswoman Castro na pagkatapos ng January 31, nasa 500,000 na mga driver at pamilya nito ang mawawala ng kabuhayan dahil hindi na makakabiyahe ang mga PUV na hindi nakapag-consolidate. Inaasahan natin na isa pa sa pag-uusapan ay ang umano'y korupsyon sa pag-i-import ng mga modern jeep dahil may sabuatan sa mga kasalukuyan at dating transportation officials. Sa ngayon, patuloy pang iniimbestigahan ng Kamara ang status ng implementasyon ng modernization program. At kasabay ng pagdinig aga ay nagsasagawa rin ngayon ng kilos protesta ang ilang mga miyembro ng transport group na Manibela sa harap ng Kongreso. Yan muna ang ating latest live. Wala sa House of Representatives. Balik sa iyo, aga. Okay, maraming salamat, JP Nunez. Malayang mamili ang mga transport cooperative kung anong modern jeepney ang bibilhin para sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III, ang mga kooperatiba ang masusunod kung anong modern jeepney ang bibilhin at hindi ang pamahalaan. Dagdag pa niya, limitado lamang sa paglikha at pagpapatupad ng Philippine National Standard o PNS ang tungkulin ng gobyerno. Ang PNS ang nagdidikta sa mga feature at specifications na dapat sundin ng mga manufacturer bago maaprobahang ibenta ang mga ito bilang mga modernong jeepney. Sa hiwalay na pahayag, inimbitahan ni Department of Transportation Undersecretary Timothy John Batan ang mas maraming local manufacturer na gumawa ng modern jeepney base sa PNS. Sisimulan na ng Senado ngayong araw ang investigasyon sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Arlene, ano yung mga inaasahang matatanong ng mga mambabatas sa pagdinig hinggil sa nangyaring malawakang blackout sa Panay Island? Aga, didinggin na nga ng Senate Committee on Energy mamayang 1:00 ng hapon ang power outages na nangyari sa Panay Island. Pangungunahan niya ni Senator Raffy Tulfo bilang chairman ng komite. Bukod sa naging sanhi ng blackout sa ilang bahagi ng Western Visayas,
Ilang issue rin ang inaasahang tatalakayin ng Senate panel. Kabilang narito ang operasyon at umano'y naging lapses o kapalpakan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pati na ang delayed transmission projects nito. Inaasahang ding masisilip ang prangkisa ng NGCP. Kasunod ng panawagan ni Senator Tulfo na tanggalan na ng prangkisa ang state grid operator. Ganoon din ang paghimay sa plano ng Department of Energy para sa pangmatagalang solusyon sa power supply shortages at pagkamit sa energy security sa bansa. Aga sa ngayon, kinukumpirma pa natin kung sino-sino yung mga opisyal at resource person na dadalo sa pagdinig. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Personal na nagtungo sa Malacanang ngayong araw ang mga magulang at anak ni Mary Jane Veloso para personal na ipaabot kay President Joko Widodo at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanilang apela para humingi ng executive clemency at palayain na si Mary Jane. Pero bago ito, nagtipon muna ang pamilya Veloso sa Mendiola kasama ang migrante para ipinawagan ang kanilang hinaing. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, pinapasok ba ng Malacanang ang pamilya ni Mary Jane Veloso? Ella, tanging ang legal counsel lamang ni Mary Jane Veloso na si Attorney Cathy Panguban ang pinayagang makapasok sa palasyo para ipareceive yung apela ng mga magulang ni Mary Jane. Personal na nagpunta sa Malacanang ang mga magulang at dalawang anak ni Mary Jane Veloso, ang ating kababayan na nasa death row sa Indonesia. Kasabay ito ng ika-39 na taong kaarawan ni Mary Jane ngayong araw. Ito ay para hilingin nga sa Pangulo ng Indonesia sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng executive clemency at palayain na si Mary Jane. Kasabay ito ng isinasagawang pagpupulong ni Pangulong Marcos Jr. at President Widodo ngayong araw. Pero bago iparesiba ang kanilang apela sa Malacanang, nagsagawa muna ng maiksing programa dito sa Mendiola ang pamilya Veloso kasama ang Migrante International. Nag-aalala kasi ang pamilya Veloso dahil sa isang buwan na lamang ay magkakaroon na ng eleksyon sa Indonesia at hindi nga habol ang kasalukuyang presidente. Anila, mas kabisado ni President Widodo ang kaso ni Mary Jane, kaya bago sana siya bumaba sa pwesto ay mapagbigyan ang kanilang kahilingan na palayain na si Mary Jane. Kalakip ng sulat, Ella, kalakip ng sulat kamay para sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at President Widodo na apela ng kanyang mga magulang ay ang kopya ng painting na gawa mismo ni Mary Jane. Noong Disyembre, dumalaw sa Indonesia ang mga magulang at mga anak ni Mary Jane at ang unang tanong daw niya sa kanyang pamilya ay kung kailan ito mapapalaya. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Ryan, meron bang nabanggit ang mga magulang ni Mary Jane kung nakakausap pa nila yung kanilang anak? At kumusta na raw ba ang kalagayan ni Mary Jane sa Indonesia? Nakakausap naman nila ang si Mary Jane, particular yung kanyang mga anak ay nagkakausap sila by internet at nadadalaw naman nila ang kanilang magulang. Katunayan noong nakaraang taon, 2 beses silang nagpunta ng Indonesia para bisitahin ang kanilang mahal na si Mary Jane. Noong Disyembre, 6 na araw silang nagtagal doon para nga makapiling noong holiday season ang kanilang magulang na si Mary Jane. At ayon sa kanyang mga anak, talagang tumanda na itong si Mary Jane dahil nga sa 14 na taon na itong nakakulong doon sa Indonesia. Alright, maraming salamat, Ryan Lacanlale. Upang hindi tuluyang malugi, ibinenta ng Department of Agriculture Cordillera ang nasa 29 metric tons ng repolyo para may kumita pa rin ang mga magsasaka. Mula sa Baguio City, alamin natin ang detalye kay Grace Flores, live. Grace, yung kita ba mula sa napagbentahan ay direkta rin bang mapupunta sa mga magsasaka? Yes, Ella, magandang tanghali. Ang kita nga ng napagbentahan ng mga inaning repolyo ay direktang mapupunta sa mga magsasaka.
Sa patuloy na pagsisikap na suportahan ang mga lokal na magsasaka na nahaharap sa mga hamon sa pagbebenta ng kanilang ani, ang Department of Agriculture Cordillera agad nagsagawa ng proactive na hakbang. Nagbenta ang DA Car ng humigit kumulang 7.8 metric tons ng hindi naibentang repolyo noong January 6. Ang mga repolyo na galing sa La Trinidad Trading Post ay nakahanap ng mga bagong pamilihan sa iba't ibang lugar sa loob ng La Trinidad, Tuba at Sablan. Bilang bahagi ng pinalawig na pagsisikap, pinalawak ng DA Car noong January 9 ang abot nito sa pamamagitan ng pagdadala ng 7.5 metric tons sa eCare, isang non-government organization. Nagdala rin ang ahensya ng 7.5 metric tons sa Kalinga, 4 metric tons sa Isabela, Nueva Ecija at Manila at 3 metric tons sa DA Central Office na may planong maabot ang mga karagdagang lugar tulad ng Bulacan at Region 4A sa mga susunod na araw. Ela, matatandaan na nagbenta rin ang DA Car ng 3.1 metric tons na repolyo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa Baguio City noong January 5. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Lumapit na sa sangguniang panlalawigan ang mga jeepney driver at mga operators sa probinsya ng Camarines Norte. Ito ay upang hilingin na huwag muna silang isama sa deadline ng Jeepney Modernization Program. Mula sa Daet, Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldarahe live. Brian, ano ba ang hinaing ng mga jeepney drivers? Bakit nila inaapela na huwag muna silang isama sa Jeepney Modernization Program? Ela, hindi tutol ang mga jeepney drivers at mga operators dito sa Camarines Norte sa ipatutupad na Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Hiling lamang nila, Ela, na sana'y huwag munang isama ang mga drivers at mga operators sa probinsya dito sa bansa. Ela, humarap kahapon sa sangguniang panlalawigan ng Camarines Norte ang mga jeepney drivers at operators sa probinsya. Ito'y upang iparating ang kanilang hinaing kaugnay sa ipatutupad na PUB Modernization Program ng pamahalaan. Sa pagharap ng mga ito sa sangguniang panlalawigan, hiniling ng mga ito na sana'y huwag munang isama ang mga drivers at operators sa probinsya sa ipatutupad na modernization program. Anya, hindi naman kasi pare-parehas ang sistema ng operasyon ng transportasyon sa Maynila at sa iba't ibang mga probinsya sa bansa. Mahihirapan din anya silang kitain ang halaga na ipambabayad sa ipauutang na modernized jeep ng pamahalaan dahil limitado lamang ang oras ng pasada sa probinsya kumpara sa Maynila na halos 24 na oras ang pasada. Narito ang pahayag ng ilang mga jeepney drivers at operators dito sa Camarines Norte. Isa pang request namin dyan, bumaba up to the level ng probinsya ang mga taga LTFRB. Kasi hindi po nila alam na we're just operating 8 to 9 hours a day. And out of 8 hours a day, 3 hours na kami nagbebehi. Una, talaga naniniwala tayo na ang solusyon sa ganito mga problema ay number 1 din yung mga pag-uusap. At habang kami ay tinatanggap at nakakapagpaliwanag, ay hindi kami nawawala ng pag-asa. Nakatakdad ng ipatawag ng sangguniang panlalawigan ng Camarines Norte ang mga opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Bicol upang pakinggan ang hinaing ng mga tsuper sa probinsya ng Camarines Norte. I hope that they will come para at least malinawan talaga kung ano ba ang programa ng national government when it comes to modernization ng public utility vehicle. Kasi meron din naman talagang apprehensions ang ating mga drivers and operators ng PUBs purely because ito naman talaga ang kanilang hanap buhay. Sa ngayon, halos nasa 10% na lamang dito sa lalawigan ng Camarines Norte ng mga jeepney drivers at operators ang hindi nakasama sa ipinatupad na consolidation ng Jeepney Modernization Program ng pamahalaan. Yan muna ang latest live mula dito sa Daet Cam Norte. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Sa darating na Biyernes na ang opening salvo ng Dinagyang Festival sa Iloilo City.
Dahil dito, pinayuhan ang mga residente na maghanda sa mahabang lakaran at matinding traffic sa lungsod. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, anong mga paghihigpit ang ipatutupad ng mga pulis dyan sa Iloilo City kaugnay sa pagsisimula ng Dinagyang Festival? Mahigpit na i-inspeksyonin ang lahat ng mga taong papasok sa festival site, maging ang kanilang mga dalang bago gamit. Kaya pinapayuhan ng PNP ang mga festival goers na huwag nang magdala ng backpack o anumang mahalagang gamit para makaiwas sa pickpocketing. Mahigit na 1,000 pulis ang ipapakalat ng Iloilo City Police Office para magpatupad ng seguridad sa pagbubukas ng Dinagyang Festival sa darating na Biyernes. Sila ay magbabantay sa border control, judging area, crowd control at sa mga food festival areas. Sa pagsisimula ng pagdiriwang 8 tribes o participants ang sasayaw sa mga judging areas tulad ng Freedom Grandstand, Moliloni at Capital Area. Kaya asahan na ng mga residente ang matinding traffic. Bagamat alas 3 pa ng hapon magsisimula ang programa, alas 12 pa lang ng tanghali ay magpapatupad na ng road closure at traffic rerouting plan ng mga otoridad. Ayon sa advisory ng Iloilo City Police o Iloilo City Traffic Management Unit, sarado muna ang 29 na kalsada sa lungsod at bawal pumasok ang mga sasakyan maliban sa mga may car pass. Bawal rin muna ang pumasok ang mga trucks at trailers. Para naman sa no parking, magsisimula naman yan alas 6 ng umaga kung saan hindi maaaring mag-park sa Zamora Street, Calasan Street, De La Rama Street, Huerva Street at sa harapan ng Iloilo Dinagyang Grandstand at Peralta Street. Sa mga commuters, ihanda ang sarili sa mahaba at mainit na lakaran dahil walang pampublikong sasakyan na makapasok hanggang matapos ang programa. Pinapayuhan rin ng mga motorista na planuhin maaga ang kanilang mga pupuntahan at maghanap ng mga alternative routes at laging i-check ang Facebook page ng Traffic Unit para sa iba pang mga traffic advisory. Yan muna ang ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Ipinahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na napakatindi ng epekto ng gera sa mga sibilyan, lalo na sa mga bata sa Gaza. Aniya, dapat bigyang daan na makabalik sa kanilang mga tahanan ang Gazans. Sa kabila nito, muling tiniyak ng Estados Unidos ang suporta para sa Israel at binanggit na walang batayan ang genocide charges ng South Africa laban dito. Nakipagpulong si Blinken sa mga lider kabilang na kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng pagtitiyak na maire-release ang lahat ng natitirang bihag ng Hamas at makararating ang humanitarian aid sa Gaza. Kita sa isang live television program sa Ecuador ang pagsugod ng isang grupo ng mga armadong lalaki. Inantala ng grupo ang live broadcast ng Station TC sa Guayaquil. Nakasuot ang mga ito ng hoods at may mga dalang baril. Deployed naman sa lugar ang National Police Units ng Quito at Guayaquil at inilikas ang mga staff mula sa studio. Nitong Lunes, January 8, nang simulan ang 60-day state of emergency sa Ecuador, kasunod ng paglaho ng isang convicted gang leader sa kanyang bilangguan. Bakbakan sa pagitan ng drug cartels ang pinaniniwalaang dahilan ng pagtindi ng karahasan sa Andean Nation. Kumpirmado ng Climate Service ng European Union na ang taong 2023 ang pinakamainit na taong naitala sa mundo bunsod ng human-caused climate change na pinalala pa ng El Nino weather event. 1.48 degrees Celsius na mas mainit noong nakalipas na taon kaysa anumang taon mula nang pasimulan ang malawakang pagsunog ng fossil fuels. Halos araw-araw din ng July 23 na itala ang bagong global air temperature high. Nalagpasan din ng sea surface temperatures ang previous records. Nangangahulugan naman ang global records na hindi masusunod ng mundo ang itinakdang international climate targets.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 3, versikulo 2 na nagsasabi, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal lang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.